Si Orhan ang nagtatag ng pinakamalakas na S-rank na grupo, ngunit pinalayas siya ng kanyang mga kaibigan dahil hindi kasing husay ng iba ang kanyang suportang mahika. Gayunpaman, hindi naman talaga siya isang salamangkero, at nagpa siyang bumalik sa kanyang tunay na kakayahan at hilig sa paggamit ng espada para maging pinakadakilang adventurer. Nagpunta si Orhan ng walang patutunguhan sa loob ng dungeon ng mag-isa, na mukhang pagod na sa kanyang pag-iral nang makatagpo siya ng isang halimaw na daga. Kinuha niya ang kanyang espada, isang bagay na hindi na niya nagamit mula noong 1,000 taon na ang nakalipas. Hinarap niya ang halimaw at pinatay ito ng isang malinis na hampas, ngunit napagtanto niya na medyo kinalawang na siya dahil hindi na niya ginagamit ang kanyang espada. Ang ingay ay nakakuha ng pansin sa iba pang mga halimaw na daga sa piitan, na agad na tumakbo patungo sa kanya para umatake. Ngunit hindi sila karapat-dapat na kalaban ng tagapagtatag ng Heroes Party, at sa pamamagitan ng mga mabilis na hampas ay pinatay niya silang lahat. Tumingin siya sa mga puso ng mga halimaw na nakakalat sa sahig ng piitan, at naisip na baka hindi naman pala siya ganun kawalang kwenta tulad ng una niyang akala, at marahil ay may pag-asa pa para sa kanya bilang isang solong mandirigma. Bago pa siya makapagpatuloy, napalibutan siya ng mga goblin, na mas malakas pa kaysa sa mga halimaw na daga. Alam niya ito, kaya nagpa siyang huwag maging kumpiyansa at ginamit ang kanyang suportang mahika sa sarili niya, na pansamantalang pinahusay ang kanyang lakas at kapangyarihan sa paggamit ng espada. Sumugod ang mga goblin, ngunit hindi sila makasabay sa bilis at husay niya na natutunan mula noong siya ay kasapi ng S-rank na grupo. Pinatay niya sila ng isa-isa, at napagtanto na hindi niya naisip na gamitin ang kanyang sariling suportang mahika sa sarili niya noon, at naisip niya kung gaano siya kalakas kapag ginamit niya ito. Malapit na siyang magpahinga matapos tapusin ang unang grupo, nang biglang sumalakay ang pangalawang grupo ng mga goblin diretso sa kanya. Alam niyang malapit nang mawala ang kanyang mahika, kaya tumalon siya pasulong at tinapos ang lahat ng mga goblin na nasa kanyang daanan, at hinabol pa ang huling goblin para tapusin ito. Sa sandaling matapos ang labanan ay nawala na ang kanyang mahika. Nalaman niya na ang kanyang spell ay tumatagal lamang ng 3 minuto sa labanan, at ibig sabihin ay kailangan niyang maging maingat kung kailan at paano ito gagamitin. Pagkatapos ay dumating ang pangatlong grupo ng mga goblin na parang hindi nauubos, tumakbo sila ng mabilis patungo sa kanya para patayin siya, ngunit hindi nila kinaya ang lakas ni Orhan at tinapos sila ng isa-isa. Habang malapit nang matapos ang kanyang mahika, ginamit niya itong muli para tapusin ang huling bahagi ng grupo. Nang mapaslang ang huling goblin, bumalik sa kanya ang mga alaala ng gabing iyon. Naalala niya ang pagpasok ni Oliver sa kanyang silid-aralan kasama sina Ann at Derek, na diretsong sinabing pinalayas na siya sa Heroes Party. Nabigla si Orhan at hiniling na ipaliwanag kung ano ang nangyayari, dahil dapat ay matalik silang magkaibigan, ngunit nanatiling malamig at mayabang si Oliver. Sinabi ni Oliver na ang pagiging magkaibigan nila mula pa sa kanilang nayon ay hindi binabago ang katotohanan na si Orhan ang pinakawalang silbi na kasapi ng grupo. Sumali sina Ann at Derek, sinasabing pabigat lamang siya at nagiging hadlang na maabot ang kanilang kadakilaan. Ang buhay ni Orhan ay pumasok sa kanyang isip habang sinusubukang intindihin ang hindi makapaniwalang sitwasyon, paano naman nagawang palayasin siya ng kanyang matalik na kaibigan sa isang grupong siya mismo ang nagtatag. Isang grupo na naging kilala bilang Heroes Party dahil sa bilis nilang tumapos ng mga dungeon at naging isa sa pinakamahusay na grupo sa buong bansa. Ipinaliwanag ni Oliver na noong kanilang huling magkasamang misyon sa dungeon, napansin niya ang mga enchanter ng ibang grupo, mas malakas at mas may kakayahang suportahan ang kanilang mga kasapi kaysa kay Orhan. Hindi makapaniwala si Orhan sa kanyang naririnig, sumagot siya na hindi naman talaga siya isang enchanter, at kumuha lamang siya ng tungkulin na iyon dahil walang sino man sa grupo ang marunong gumamit ng mahika. Isinakripisyo niya ang kanyang tungkulin bilang isang mandirigma para magsanay bilang salamangkero, at gumawa pa nga ng sarili niyang estilo ng mahika para mabigyan ng halaga ang kanyang kakulangan sa likas na talino bilang isang suportang salamangkero. Ngunit tumawa si Ann sa kanya, tinatawag siyang isang walang kwentang talunan na nagsasagawa ng dahilan, at sinasabing si Oliver ay mas mahusay na mandirigma kaysa sa kanya. Lumingon si Orhan kay Oliver bilang kanyang huling pag-asa, ngunit malamig na sinabi ni Oliver na nakahanap na sila ng kapalit na salamangkero, na tutulong sa kanila na umangat pa at maabot ang kadakilaan. Sa wakas ay tinanggap na ni Orhan na wala ng lugar para sa kanya sa grupo, at tumalikod na siya para umalis. Tumawa ulit si Ann, sinasabing hindi naman talaga siya nararapat na makasama sa isang S-rank na grupo, ang kanyang paggamit ng espada at mahika ay parehong A-rank lamang, kaya maituturing siyang isang kahabag-habag na maraming alam,
ngunit walang kasanayang namumukod-tangi. Bumalik siya sa katotohanan habang naglalakad patungo sa labas, na iniisip ang bagong estilo ng pakikipaglaban na kanyang binuo, na pinagsama ang mga tungkulin ng mandirigma at salamangkero. Minabuti niyang panindigan ang pagiging kahabag-habag, at nagpas siyang abutin ang rurok ng tagumpay sa lahat ng kanyang kakayahan. Sa sandaling malapit na siyang umalis, 4 na adventurer ang pumasok sa ligtas na lugar na hinihingal. Tinanong ng kanilang pinuno kung ayos lang sila, at hindi nila inaasahang maraming orc ang makikita nila, ngunit nagsalita ang isang kasapi at sinasabing naiwan nila ang isang babae. Iginiit ng kanilang pinuno na tama ang kanyang desisyon, dahil kung sinubukan nilang tulungan ang babae, lahat sila ay mamamatay. Idinagdag pa ng pinuno na dahil bago pa lamang ang babae sa kanilang grupo, natural na uunahin niya ang kaligtasan ng kanyang mga matagal ng kaibigan. Ang sakit ng pag-iwan sa kanya ng kanyang sariling grupo ay medyo naiisip niya, kaya lumingon si Orhan sa mga lalaki at sinabing kinaiinisan niya ang mga taong tulad nila. Isang lalaki ang iginiit na walang magagawa sila para tulungan ang babae, at isa pa ang sinubukang atakihin si Orhan, ngunit madali siyang natalo at bumagsak sa sahig. Sinabi ni Orhan na tumigil na sila sa pagsasalita at tumakbo na palayo, pagkatapos ay lumingon sa pinuno at hiniling na sabihin kung saan nila iniwan ang babae para mamatay. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa direksyong iyon para iligtas ito, at natagpuan niya ito sa dulo ng isang kuweba, na ganap na sinalakay ng isang hukbo ng mga orc. May luha sa mga mata nito habang umatras patungo sa pader, at ginamit ang isang depensibong mahika habang papalapit ang mga orc. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kapangyarihan, at sa lalong madaling panahon, sinira ito ng mga orc at malapit na itong patayin ng tumalon si Orhan at gumamit ng wind magic para pigilan sila. Nabigla at nalilito ang babae, ngunit hindi nagsayang ng oras si Orhan, kinuha niya ang kanyang espada at tumakbo patungo sa mga orc. Sinubukan ng unang orc na ilibing siya sa lupa, ngunit madaling napigilan ni Orhan ang pag-atake. Sa tulong ng kanyang suportang mahika, hinati niya ang orc na parang karne lamang. Nanunood ang babae habang kinikilig, iniisip kung mandirigma ba o isang salamangkero si Orhan, ginamit niya ang kanyang mahika para pahusayin ang talas ng kanyang espada, pagkatapos ay tumakbo ulit at pinuputol ang mga sandata at katawan ng mga orc. Napagtanto ni Orhan na tama ang mga lalaki, hindi nila kayang harapin ang dami ng mga orc, ngunit mas gugustuhin niyang mamatay kaysa iwanan ang isang kasapi ng grupo. Sa mga sandaling iyon, pinatay niya ang 12 ng mga halimaw ng sabay-sabay, at habang namamangha ang babae sa pagtingin, nagpatuloy si Orhan sa kanyang pag-atake. Matapos ang pangalawang sunod-sunod na pag-atake, tinanggal niya ang lahat ng mga orc sa kuweba, at natira na lamang ang mga bangkay at mga kumikinang na puso ng mga halimaw. Lumingon siya sa batang may pulang buhok sa dulo ng kuweba, ngunit natagpuan itong napaupo sa sahig habang nawawalan na ng lakas ang katawan nito. Nang lumubog ang araw ay lumabas sila sa dungeon, at ipinakilala ng batang babae ang sarili bilang Sofia, at inanyayahan siya ng hapunan bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanyang buhay. Tinanggap ni Orhan ang kanyang alok, at sumunod sa kanya patungo sa isang kainan na pag-aari ng Silver Rabbit Guild. Napansin niya na kasapi ito ng guild, dahil may sagisag sila ng guild sa kanyang balabal, at naramdaman niyang parang kilala niya ito, ngunit hindi niya maalala kung sino. Nawala ang kanyang kalituhan nang ipakilala siya ni Sofia sa kanyang nakatatandang kapatid na si Selma, isang taong kilala ni Orhan bilang pinakamalakas na S-rank na enchanter sa bansa mula sa ibang grupo. Si Selma ang lumikha ng sistema na naghahati ng mga tungkulin ng mga adventurer, ang mga mandirigma ang umaatake, ang mga tangkang sumasalo ng pinsala, habang ang mga salamangkero ay nagbibigay ng suporta. Galit siyang tumingin kay Orhan at sinabing tatawagan niya ang mga awtoridad dahil ang kanyang kapatid ay 14 na taong gulang pa lamang. Mabilis na ipinaalala ni Orhan na wala siyang masamang intensyon, habang ipinaliwanag ni Sofia na niligtas siya ni Orhan. Tumahimik si Selma at sinaway ang kanyang kapatid, dahil pumunta ito sa dungeon ng mag-isa nang hindi sinasabi sa kanya. Habang nag-uusap sila, binanggit ni Orhan na pinalayas siya sa Heroes Party at ngayon ay parang isang aso na lamang. Nakita niyang kumislap ang mga mata ni Selma at iniisip niya na kukunin siya nito sa kanyang grupo, ngunit bago pa makapagsalita ito, sinabi niya na wala siyang plano na sumali sa anumang grupo sa ngayon. Sinabi ni Selma na huwag siyang masyadong mapagmataas at tinanong kung interesado siya sa isang trabaho. Nabigla at nagtataka si Orhan, kaya tinanong niya ang mga detalye. Ipinaliwanag ni Selma na may malaking grupo mula sa guild ang pupunta sa mga dungeon kinabukasan, at kasama ang maraming bagong adventurer. Ang mga may karanasan na kasapi ay dapat nabantayan sila,
talunin ang mga floor boss na lumalabas tuwing 10 antas, at tiyakin na walang mamamatay. Ang kanilang ekspedisyon ay may libreng pagkain, at gusto niyang sumama si Orhan bilang dagdag na adventurer. Idinagdag pa niya na iginagalang niya ang mga kakayahan ni Orhan, dahil kung hindi ay hindi niya ito isasama. Kinikilig nito ang puso ni Orhan, ang kanyang dating grupo ay pinalayas siya dahil sila ay humanga kay Selma noong ipinakita nito ang kanyang mahika, na naging dahilan para magpasya sila na kailangan nila ng mas mahusay na salamangkero. Sumang-ayon si Orhan na sumali, ngunit may isang kondisyon, siya ay magsisilbing mandirigma dahil hindi na siya salamangkero. Medyo nag-alala si Selma, ngunit iniisip na babalik siya sa paggamit ng mahika kung magiging mahirap ang sitwasyon. Matapos ang hapunan, pumunta si Orhan sa isang tindahan para kumuha ng bagong gamit. Bumati sa kanya ang matandang may-ari ng tindahan na parang matandang kaibigan, siya ang gumagawa ng kanyang baluti at sandata mula pa noong hindi pa siya sikat. May bigat sa puso ni Orhan habang ipinapaliwanag niya na dahil sa pag-alis niya sa Heroes Party, wala na siyang kakayahang itaguyod pa ang promosyon ng tindahan, at idinagdag pa na wala nang mahuhumaling sa mga sandata na ginagamit niya. Ngayon ay humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya nagawang tuparin ang mga inaasahan ng matanda. Ngumiti lamang ang panday at nagpasalamat kay Orhan sa lahat ng kanyang ginawa, sinasabing iginagalang pa rin siya ng mga tao dahil mabait siya at malakas na mandirigma na makakahanap ng paraan para bumalik sa tuktok. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng luha sa mga mata ni Orhan, na pagtanto niyang may isang tao pa ring naniniwala sa kanya, at nagpasya siyang ibigay ang lahat ng makakaya at muling itatayo ang sarili mula sa simula. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Orhan kasama si Sofia para makilala si Vince, ang pinuno ng guild ng Silver Rabbit. Inaanyayahan ni Vince si Orhan sa kanilang guild at ipinakilala ang kanyang sarili. Sumagot si Orhan na isang karangalan para sa kanya na makilala ang leader ng isang napakalakas na guild tulad ng Silver Rabbit. Ngumiti si Vince at sinabing hindi kailangang maging masyadong formal ni Orhan dahil pantay lamang sila. Kinikilala niya ang mga nagawa ni Orhan at sinabi na isa siya sa mga pangunahing dahilan kung bakit naging matagumpay ang Heroes Party. Iminungkahi ni Vince na ibigay na muna ang mga magagalang na salita at tumutok na lamang sa pag-unawa sa iniisip ng isa't isa, pati na rin sa gawain na kanilang haharapin, na ang ekspedisyon para sa pagtuturo, at pagkatapos ay lumingon si Vince kay Selma para sa paliwanag. Sinabi niya na tatahakin nila ang pugad ng mga halimaw mula sa 3 palapag hanggang sa 51 palapag sa loob lamang ng 3 araw, titigil sila sa 21 palapag sa unang araw, at aabot sa 36 sa 2nd araw, na layuning makamit ang 51 palapag sa 3 araw. Habang siya ay nagsasalita, naalala niya ang kanilang pag-uusap ni Vince noong nakaraang araw, nang sabihin niya na pinatalsik si Orhan sa Heroes Party. Agad na sinabi ni Vince na malaking pagkakamali ang ginawa ng partido, dahil kung wala si Orhan na nangangasiwa ng lahat ng perpekto, hindi na sila magiging kasing lakas noon. Sumang-ayon si Selma at idinagdag na ang kanyang suportang mahika ang nagdala sa kanila sa taas na hindi nila maabot kung wala siya. Bagamat hindi kasing lakas ng ilang suportang salamangkero ang hilaw niyang lakas, ngunit 4 na beses na mas mabilis ang kanyang paggamit ng spell kaysa sa kanya. Binanggit din niya ang mga sariling spell ni Orhan, at ang kanyang hindi mapagkakailang kakayahan na suriin ang mga sitwasyon at gumawa ng mabilis na desisyon. Ngayong wala na siya, malamang na mawalan na ng posisyon bilang nangunguna ang Heroes Party, na magbibigay daan sa Silver Rabbit na makuha ang pagkakataon at maging ang pinakamalakas na partido sa bansa. Nalilito si Vince kung bakit pumayag ang isang napakahusay na salamangkero na sumali sa magkasamang paglusob sa pugad kung saan kakaunti lang ang makukuha niya. Ipinaliwanag ni Selma na bihirang makatanggap ng katanyagan ang mga suportang salamangkero, siya ay kilala lamang dahil malinis ang kanyang mga galaw, samantalang ang tunay na malalakas na salamangkero ay nananatiling hindi kilala. Bumalik siya sa katotohanan nang magtanong si Orhan para kumpirmahin ang mga detalye, 10 pangkat ng mga bagong adventurer at 5 tagapagtanggol, kabilang siya at sina Selma. Ang mga bagong adventurer ay magpapalitan sa paglaban sa mga halimaw, at ang mga tagapagtanggol ay sasali lamang kung may kakaibang mangyari para mapanatiling ligtas sila. Tinatanong ni Orhan kung bakit 5 lamang ang tagapagtanggol kaysa sa maraming pangkat ng A-rank. Sinabi ni Selma na ito ay para matiyak na maranasan ng mga bagong bihasa ang kaba at pagkapagod sa piitan, at hindi masyadong mapagmataas sa kanilang kakayahan. Hindi naniniwala si Orhan sa kanyang paliwanag, ngunit alam niyang hindi sinasabi sa mga dayuhan ang buong katotohanan. Gayunpaman, tinanggap niya ang gawain dahil wala naman siyang ibang magagawa.
Natuwa si Vince at sinabing makakatanggap si Orhan ng 2 pirasong ginto bilang paunang bayad, at 10 ginto kapag natapos na ang gawain. Nagulat si Orhan dahil halos 1 taon na ang halaga nito, ngunit sinabi ni Selma na lubos silang nagpapahalaga sa kanya at nais siyang bigyan ng sapat na bayad. Nagpasalamat si Orhan, at ipinangako na magkikita sila kinabukasan ng umaga. Pagdating ng araw, nakita ni Orhan ang isang grupo ng mga bagong mandirigma na nagtitipon sa pasukan ng piitan. Nakita niya sina Sofia at Selma, at agad niyang pinuri ang damit ni Selma, at naiinis si Sofia na ipinapaalala sa kanya na menor de edad pa siya. Pabiro na sinabi ni Orhan na hindi siya interesado, at inihambing ito sa hindi pagiging tagahanga ni Michael Jackson. Tinatanong ni Sofia kung saan na siya naninirahan ngayong hindi na siya nakatira sa mansyon ng Heroes Party. Sinabi ni Orhan na nasa isang dormitoryo siya ngayon ngunit makakahanap din siya ng sariling tahanan, at sinabi niya na narito na ang lahat at iminungkahi na magsimula na sila. Sumang-ayon si Selma, sinabihan si Sofia na sumali sa kanyang pangkat, at dinala si Orhan sa 3 ibang tagapagtanggol. Ipinakilala niya si Orhan bilang isang malakas na tao na pinagkakatiwalaan niya, at tinanggap siya ng ibang tagapagtanggol. Ang isang tagapagtanggol na may buhok na asul ay si Ann, ang isang tagapagtanggol na may buhok na kulay blonde ay si Bern, at si Kathy, isang babae na may maikling buhok ay tagapagpagaling, at ipinakilala nila ang kanilang sarili. Napagtanto ni Orhan na siya ay isang fighter sa unahan at si Selma ay isang salamangkero, na ginagawa silang isang mahusay na pinaghalong pangkat ng mga tagapagtanggol. Iniisip niya kung ano ang plano nila kung tumanggi siya sa alok dahil may hinala siyang may kakaibang nangyayari, ngunit nagpa siya pa ring magpatuloy at tingnan kung ano ang mangyayari. Hindi nagtagal, pinagsama-sama ni Selma ang lahat ng mga baguhang adventurer sa isang lugar at ipinakilala sila kay Orhan. Ibinunyag niya na nakakuha sila ng napakalakas na kasama para sa paglalakbay, kaya hindi na sila kailangang mag-alala tungkol sa kanilang misyon. Sinabi niya na si Orhan ay nakarating na sa ika-74 na palapag, isang bagay na hindi pa niya nagagawa, at dati siyang bahagi ng pangkat ng Heroes Party, na ginagawa siyang isa sa mga pinakamalakas na tao sa bansa. Ngayon ay nabuhayan ng loob ang mga bagong kasapi, at agad na naging mas kumpiyansa tungkol sa kanilang paglalakbay, ngunit ang kanilang nararamdaman ay nagdulot ng pagkabalisa kay Orhan dahil alam niyang maraming tao ang umaasa sa kanya. Matapos ang ilang minuto, iniutos ni Selma sa ibang mga tagapagtanggol na pamunuan ang kanilang mga kani-kanilang pangkat, habang sinasabihan si Orhan na siya ang mamumuno sa ika-10 pangkat, na ang pinakamahalagang pangkat sa lahat. Naniniwala siya na sa tamang paggabay, kaya nilang harapin kahit ang mga mataas na antas na piitan. Naguluhan si Orhan, dahil iniisip niya kung bakit ibibigay sa kanya ang pangunahing pangkat, gayong siya ay isang dayuhan sa grupo. Gayunpaman, lumapit siya sa ika-10 pangkat at nakita na kasama doon si Sofia. Tinanong niya kung may nahuhuli pa, dahil 3 lang ang nakikita niyang tao, ngunit isang maputing lalaki na nagngangalang Logan ang nagsabi na sila lang talaga ang mga kasapi ng grupo. Bihira ang mga pangkat na may 3 miyembro, ngunit sinabi ni Logan na walang makakasabay sa kanila, at ipinagmamalaki niya na siya ang pinuno ng pangkat at isang salamangkero na mas malakas pa kay Selma. Napansin ni Orhan na may problema sa ugali ang batang iyon, at nag-alala siya na baka ito ay magdulot ng gulo sa hinaharap. Pagkatapos ay lumipat siya sa pangalawang babae, na ipinakilala ang sarili bilang si Carol, at siya ay isang tank. Nagulat si Orhan nang makitang wala siyang suot na baluti, at tinanong kung isusuot niya ito pagdating sa loob ng piitan. Sumagot si Carol na hindi siya gumagamit ng kalasag o baluti, dahil umaasa siya sa pag-iwas. Bihira ang mga tank na umaasa sa pag-iwas, nangangailangan sila ng bilis at kasanayan para makaiwas at umatake sa mga halimaw ng malapitan, na isang bagay na nangangailangan ng karanasan sa labanan na maliwanag na wala pa kay Carol. Nang itanong ni Orhan kung binalaan ba siya ng guild tungkol dito, sinabi ni Logan na binigyan siya ng payo ng guild na kumilos bilang isang normal na tank hanggang sa makakuha siya ng karanasan, ngunit hindi niya ito sinunod. Napagtanto ni Orhan na maaaring ito ang pangunahing pangkat, ngunit ito rin ang problemang pangkat na ayaw hawakan ng mga tagapagtanggol. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang paglalakbay, at pumasok na sila sa piitan. Hindi tumigil sa pagsasalita si Carol, tinatanong si Orhan kung bakit siya umalis sa pangkat ng Heroes Party, at hindi niya alam kung paano siya mapapatahimik. Maayos naman ang kanilang paglalakbay sa una, dahil naglagay si Orhan ng mga mahika para harapin ang mga mahihinang halimaw, upang hindi sila magsayang ng oras sa mga hindi kinakailangang labanan. Nang marating nila ang ika-20 palapag, mas naiintindihan na ni Orhan ang kanyang pangkat.
Hindi lang puro salita si Logan, talagang may husay siya bilang isang enchanter, at makakapantay pa siya ng antas ng isang elite na pangkat kung magpapatuloy siya sa pagsasanay. Ngunit nahihirapan siya sa pagbibigay ng direksyon, na isang mahalagang kasanayan para sa mga enchanter. Napansin din niya na napakabilis ni Carol na angkop sa kanyang istilong pag-iwas, ngunit mayroon siyang dalawang problema. Una ay tumatakbo siya na diretso sa mga halimaw nang walang pag-iisip sa halip na unahin ang pagprotekta sa pangkat, at ang kanyang mga pangunahing armas ay maliliit na dagger na maaaring kulang sa lakas kapag kailangan niyang lumaban sa malalaking halimaw. Si Sofia naman ang may pinakamababang talento sa lahat, ngunit mas mahusay siya kaysa sa isang baguhan at walang malaking kahinaan, na ginagawa siyang pinakamaayos na miyembro ng grupo. Sa dulo ng kuweba, natalo ng mga tagapagtanggol ang boss ng ika-20 palapag, na nagbigay daan sa kanila na umakyat sa ika-21 palapag, na ang layunin nila sa unang araw. Matapos irehistro ang kanilang mga badge para patunayan na sila ay kumpleto, umalis sila para magpahinga sa gabi at balak nilang magpatuloy kinabukasan. Nang gumising si Orhan kinabukasan, lumbay na lumbay siya nang makakita ng dyaryo na may kanyang litrato sa unang pahina. Inihayag ng Heroes Party na sila ay nagpalayas kay Orhan at kumuha sila ng bagong enchanter. Mas malakas ang epekto ng balita kaysa sa inaasahan niya, ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Lumabas siya para makita ang grupo sa piitan, iniisip niya kung magbabago ba ang pagtrato sa kanya ng mga baguhan matapos nilang mabasa ang balita. Sa daan, hinila siya ng isang batang babae na may buhok na asul, si Luna, ang healer ng pangkat ng mga bayani. Naalala ni Orhan na kahit noong panahong masama ang pagtrato sa kanya ng iba, si Luna ay palaging mabait at handang tumulong. Naglalakbay siya noong araw na siya ay pinalayas, dahil kung hindi ay hindi naging madali para sa iba na palayasin siya. Hinawakan ni Luna ang kanyang mga kamay at humiling na bumalik siya, nangakong gagawin niya ang lahat para maunawaan ng pangkat kung gaano sila nangangailangan sa kanya, at binanggit ang kanilang pinagsamang pangarap na malinis ang malaking dungeon. Nagalit si Orhan dahil sinabi niya na ang pangakong iyon ay ginawa ng 3 tao, kabilang siya at si Luna, at si Oliver na ang mismong tao na nagpalayas sa kanya. May bigat sa puso siyang sinabi kay Luna na hindi na siya babalik sa pangkat at naglakad patungo sa pasukan ng piitan. Habang nasa daan, iniisip ni Orhan ang tungkol sa kanyang sinapit sa pangkat ng Heroes Party, dahil iyon mismo ang nakasaad sa dyaryo ngayong araw. Ipinapalagay niya na siguradong nalilito ngayon ang mga bagong kasapi kung ano ang dapat nilang isipin tungkol sa kanya, lalo na't labis na pinuri siya ni Selma dahil siya ay bahagi ng pangkat ng Heroes Party, ngunit ngayon ay kabaligtaran ang hatid ng balitang ito. Nang marating niya ang pasukan ng dungeon, nakita niyang naghihintay na ang lahat ng mga baguhan, ngunit ganap na nagbago ang lahat, maliwanag na nakita na ng mga adventurer ang dyaryo. Ang mga baguhan ay nangingibabaw ng pag-usapan nila ang tungkol sa pag-alis ni Orhan sa pangkat ng mga bayani. Iniisip ni Logan na iba sana kung kusang umalis si Orhan, ngunit malinaw na nakasaad sa dyaryo na siya ay pinalayas dahil sa pagiging mahina, na nagpabago sa isipan ng lahat. Sinubukan ni Orhan na batiin sila, ngunit nakatanggap siya ng magkakaibang tugon, at napagtanto niyang hindi na siya kasing welcome tulad ng kahapon, at nangyari ang lahat ng iyon dahil sa isang ulat sa dyaryo. Ngayon ay dumating si Selma kasama sina Anne, Bern at Kathy, at agad siyang humingi ng paumanhin dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipinaliwanag na binigyang diin niya ang nakaraan ni Orhan sa pangkat ng mga bayani para mapakalma ang mga baguhan. Mabilis na sinabihan siya ni Orhan na hindi niya ito kasalanan, sinasabihan siyang itayo ang kanyang ulo at pamunuan ang mga pangkat habang siya naman ay magbibigay ng suporta. Dagdag pa ni Anne, Bern at Kathy na hindi mahalaga ang hidwaan ni Orhan sa pangkat ng mga bayani, dahil ang mahalaga ay isa siya sa dakilang tao na nabuhay matapos marating ang ika-74 na palapag. Nalunasan nito ang pag-aalala ni Orhan, at pumunta siya sa kanyang pangkat kung saan masigla siyang binati nina Sofia at Carol, ngunit si Logan ay tila nag-alinlangan at hindi alam kung paano siya tratuhin. Nagdesisyon si Orhan na pangunahan ang usapan at tanungin sila kung nakita nila ang dyaryo. Sinabi nina Sofia at Carol na nakita nila, ngunit balewala raw ito dahil puno ito ng kasinungalingan. Si Logan naman ay nagsabing hindi siya sumusunod sa mga mapiling pinagmumulan ng balita tulad ng fake news, dahil sanay siyang marinig ang katotohanan, at tanungin kung totoo ang nasa dyaryo. Sumagot si Orhan na totoo iyon, pinalayas siya matapos sabihin ng ibang miyembro sa pangkat na siya ay masyadong mahina. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya ito sinabi agad, at inamin na hindi siya ang bayaning inaasahan ng lahat. Hindi napigilan ni Sofia na magsalita,
ipinaglalaban na nagsisinungaling siya, dahil nakita niya ito kung paano hinarap mag-isa ang isang malaking grupo ng mga orc at madaling tinalo sila. Pinasalamatan siya ni Orhan sa kanyang pagtitiwala, at sinabi sa grupo na kahit na hindi na siya bahagi ng pangkat ng Heroes Party, kaya pa rin niyang tulungan silang marating ang ika-51 palapag kung magtitiwala sila sa kanya. Mukhang nasiyahan ang dalawang babae, ngunit si Logan ay mukhang nabigo dahil parang niloko siya. Pumasok sila sa dungeon, kung saan plano ng mga baguhan na umakyat mula ika-21 hanggang ika-35 palapag. Ang tungkulin ni Orhan ay magmamasid lamang ng hindi nagbibigay ng utos o gabay, at haharapin lamang ang sitwasyon kung magkakaroon ng kaguluhan. Maayos naman ang kanilang paglalakbay sa una, tinalo ni Carol ang mga halimaw sa ika-24 na palapag gamit ang kanyang 2 dagger at istilong pakikipaglaban ng malapitan, habang si Sofia naman ay tinalo ang mga mas malalaking halimaw sa ika-30 palapag, napatanga si Orhan at napagtanto na maaaring maliit ang tingin niya kay Sofia. Pumunta sila sa ika-31 palapag, isang gitnang antas na lugar kung saan hindi pa nakakaranas ng ganitong kapaligiran ang mga baguhan at kailangan ng tulong ng kanilang mga tagapagturo. Si Orhan ang nanguna para suriin ang daan, at nang maramdaman niyang may grupo ng mga goblin at isang estrangherong orc sa malapit, sinabihan niya ang pangkat na maghanda para sa labanan. Inatasan niya si Carol na atakihin ang mga goblin at si Sofia ang haharap sa mga orc gamit ang kanyang mahika na pangmalayuan. Sinunod nila ang kanyang mga utos, tumakbo si Carol patungo sa mga goblin habang si Sofia ay naghanda na harapin ang orc, at bago pa matapos magbigay ng utos si Orhan kay Logan, nakabuo na ito ng mga bilog na mahika para ibigay ang mga spell na nagpapabilis kay Carol para bigyan siya ng kalamangan. Hindi pa rin ganap na nakumbinsi si Logan na karapat-dapat si Orhan na maging kanyang tagapagturo, iniisip niyang napakasimple ng mga payo nito na kahit sino ay makakapagbigay ng ganoong utos. Biglang lumala ang sitwasyon, ang orc ay nagpaalala sa nakaraan ni Sofia, at natigilan siya sa takot sa halip na umatake. Dahil si Logan ay nakatuon sa pagsuporta kay Carol, tila malapit nang mangyari ang isang sakuna. Tumingin si Logan kay Orhan nang walang magawa, iniisip kung anong klaseng tagapagturo ito, hanggang sa makita niyang gumagawa si Orhan ng isang simbolo ng mahika na lubos na nagpapabagal sa orc. Pumunta siya kay Sofia at sinabihang huwag magmadali at tiyaking tama ang kanyang pag-atake, dahil mas malakas siya kaysa sa anumang orc at walang dahilan para matakot. Huminga ng malalim si Sofia at lumikha ng isang napakalaking bola ng apoy na tinunaw ang orc hanggang sa mawala ito. Ang lahat sa pangkat at kabilang na si Orhan, ay nagulat dahil hindi niya alam na kayang gumamit ni Sofia ng mga advanced na antas ng mahika. Tumakbo si Carol para yakapin siya, habang biniro at pinupuri naman siya ni Orhan sa isang perpektong pag-atake. Hindi nagtagal ay narating nila ang ika-35 palapag, kung saan sila ay nakatagpo ng isang mabangis na tarantula. Agad na nabigla si Logan, kumbinsido na tapos na sila at walang paraan para talunin ito, ngunit malaki ang tiwala ni na Sofia at Carol kay Orhan at naghanda para sa kanyang mga utos. Sinabi ni Orhan kay Logan na ibigay ang mga spell na nagpapabilis at nagpapalakas kay Carol, at magbigay ng pagpapalakas ng mahika kay Sofia. Iniisip ni Logan kung baliw na ba si Orhan, gumagamit pa rin ng parehong estratehiya tulad ng dati ng walang pagbabago, ngunit sinunod pa rin niya ang mga utos. Pagkatapos ay inatasan ni Orhan si Carol na harapin ang halimaw ng malapitan, na panatilihing nakatuon dito ang atensyon nito, at tumango si Carol at tumakbo patungo sa tarantula. Sinubukan ni Logan na pigilan siya, ngunit hinawakan siya ni Orhan at ipinaliwanag na ang pagmamadali ay magdudulot lamang ng malaking problema sa kanilang lahat, dahil kailangan nilang maghintay at obserbahan siya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Sofia na tumalon sa ibabaw ng halimaw at hiwain ang likod nito, at agad na naiintindihan ni Sofia, tumalon siya sa ulo ng halimaw at hinawakan ang kanyang sandata mula sa harap hanggang sa likod. Binalaan siya ni Orhan na panatilihing nakatuon ang pansin ng tarantula habang iniiwasan niya ang lahat ng atake, dahil mayroong lason ang mga paa nito. Ngayon ay sinubukan ng gagamba na tusukin si Carol gamit ang matutulis nitong mga paa, ngunit iniiwasan niya ang bawat atake at ibinabalik ang ilan sa mga atake nito, na ikinagulat ng nilalang. Sinabi ni Orhan kay Logan na patuloy niyang ibigay ang mga spell kay Carol, dahil ang kanyang buhay ay nakasalalay sa kanyang suporta, at pagkatapos ay sinabihan niya si Sofia na pigilan ang halimaw. Gumamit siya ng kanyang kakayahan na tinatawag na nail cutter para hiwain ang mga paa nito, na naging dahilan para ito ay bumagsak sa lupa. Nagsimulang magdiwang si Carol, ngunit binalaan siya ni Orhan na hindi pa natatapos ang labanan. Ngunit huli na ang paalala niya, dahil buhay pa rin ang tarantula,
at naglabas ito ng mga sapot na nakahuli kay Carol at sinimulan siyang hilahin patungo dito. Iniutos ni Orhan kay Logan na bigyan kaagad si Carol ng mga spell na nagpapalakas at nagpapabilis, na ginawa naman niya ng walang pagtutol, ngunit natakot si Carol dahil hindi siya makalaya at humihiling ng tulong kay Orhan. Sinabihan ni Orhan si Sofia na ihanda ang kanyang mahika, pagkatapos ay nagbigay ng spell na nagpapalakas sa mga kutsilyo ni Carol. Sa tulong nito ay nakalaya siya, at sinundan ito ni Sofia gamit ang kanyang magic spell, na ganap na tinanggal ang halimaw sa isang iglap. Natapos na ang kanilang paglalakbay ngayong araw, at pinuri ni Orhan si Logan para sa kanyang suportang mahika, at kung wala ito ay hindi mananalo ang kanilang pangkat. Nang lumabas sila sa kuweba ay lumulubog na ang araw, at binati ni Selma ang lahat ng mga bagong adventurer para sa kanilang pag-unlad, at sinasabing napakaganda ng kanilang ginawa. Idinagdag niya na ang huling bahagi ng kanilang paglalakbay ay bukas na, kaya kailangan nilang magpahinga at kumain ng maayos. Naghiwalay na ang lahat, ngunit hinarang si Orhan ni Naan at Bern, na inanyayahan siya na kumain ng pananghalian. Pagkatapos ng ilang sandali ay tinanggap niya ito, bihira ang libreng pagkain, at naglakad sila pabalik sa lungsod na magkasama. Samantala, tinanong ni Logan si Sofia tungkol sa pagkakataong niligtas siya ni Orhan, nais niyang malaman ang mga detalye tungkol sa mga spell na ginamit nito. Naalala ni Sofia na ang unang nilabas nito ay Wind Blast, pagkatapos ay naglabas ng mahika sa kanyang espada bago hiwain ang bawat orc sa grupo. Napagtanto ni Logan na may kakaiba, dahil kanina lamang, madaling ginamit ni Orhan ang isang spell para mapabagal ang orc na papunta kay Sofia. Ang mga spell na katulad nito ay napakahirap gawin, kahit na ang mga nangungunang mage tulad ni Selma ay halos hindi kayang gumamit ng ganitong spell. Maliban na lamang kung magsasanay siya ng ilang taon, at kailangan pa ng maraming paghahanda. Bukod pa rito, perpekto ang pagkilos ni Orhan bilang isang spellcaster, alam niya kung kailan gagamitin ang bawat uri ng mahika sa isang laban ng pangkat. Sinusubaybayan niya kung kailan matatapos ang mga pagpapalakas at kahit na nagbigay ng mga spell ng maaga para hulaan ang mga galaw ng kalaban. Napagtanto ni Logan na ganap na mali ang kanyang pagkakaintindi kay Orhan, dahil hindi lamang siya isang karaniwang mage, kundi isang tunay na henyo. Sa lungsod, nagkita sina Orhan, Ann at Bern sa isang tavern, kung saan sinabihan siya nilang pumili ng anumang gusto niyang kainin, at sila na ang bahala sa bayad. Tinanong nila si Orhan tungkol sa kanyang tungkulin, nakasaad siya na isang enchanter sa pangkat ng mga bayani, ngunit ngayon ay nagsasabing siya ay isang mandirigma. Ipinaliwanag ni Orhan na mandirigma siya mula pa noon, mula nang makita niyang pinatay ng kanyang lolo ang isang napakalaking hayop na pumasok sa kanilang baryo. Dahil doon ay determinado siya na sundan ang kanyang lolo, at sa isang panahon ay nagsilbi siyang mandirigma sa pangkat ng mga bayani. Ngunit nang maglakbay sila patungo sa mas malalim na mga palapag, bumagal ang kanilang pag-usad, dahil lumakas ng husto ang mga halimaw na kanilang kinakaharap. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.